Hello mga katotot ka DIY, kumusta po kayong lahat? On this episode ay pag-uusapan po natin ang tamang wiring connection ng switch at ilaw sa line to line at line to neutral power supply. But before that po ay hanapin po muna natin ang linya ng bulb socket na ito para sa tamang koneksyon. Para po maging familiar din po kayo dito kung sakali pong gagamit kayo ng ganitong klase sa inyong bahay, kung saan kailangan po malaman muna ang koneksyon ng kanyang mga wires patungo sa mga ilaw bago po natin ito maikabit. Okay po. At dito natin maasahan itong ating multimeter. Okay, set natin siya sa continuity. Yan po. And that's it. Okay, let's start now. Hanapin natin ang bawat linya dito sa ating bulb socket. Ayan, hindi konektado sa thread contact po ito. Okay, tumunog sa bottom contact ng socket. Therefore, ito ang para po sa white wire. White wire, I mean. Kung magkagayon, ang black wire ang konektado sa ating pong thread contact ng bulb. Okay, check na lang natin ang continuity niya. Okay, good naman siya. Ayan. Kumpirmado, ito ang para sa black wire. Okay po. Now, na-identify na natin ang para sa lamp bulb socket. Ito namang ating ceiling bulb receptacle na parehas lang naman sila ng lugar ng thread contact. Okay. Pati nitong bottom contact ng ating pong socket. Muli, itong black ang para sa switch na konektado sa line 1. At line 2 naman para sa mga ilaw o yung white. Konektado dito, ito po sa ating pong bottom contact ng ating pong socket. Ano ngayon ang kahalagahan ng koneksyon ng mga switch at mga ilaw sa ating pinag-uusapan? So, ito po yon. Alright, umpisahan na natin dito sa bumbilya. Ito ang thread na malaki ang bahagi sa ating topic. Kung may kuryente ito, habang ikinakabit ang ating bumbilya dito sa socket, ay may posibilidad na madampian ito ang daliri sa thread ng bumbilya at makakuryente ito ng tao. Ngayon, paano natin ito po maiiwasan? Mas maintindihan po natin ito dito sa ating wiring diagram. Ito po ang ating power supply, 220 volts alternating current. Ang line 2 papunta dito po sa ating pong mga ilaw. Samantalang ang line 1 ay konektado po dito sa ating pong 2-gang switch. Ayan po. At sa ating mga ilaw, tuloy-tuloy po siya. Siya po may control doon. Sa urban area, katulad ng mga syudad, line to line ang supply ng kuryente o parehas na live wire ang dalawang linya. At sa mga rural area o mga probinsya, ay line to neutral naman ang supply ng kuryente. Isang live wire at isang 0 volts. Sa line to line, may tig 110 volts ang bawat linya ng kuryente. Ang safe na koneksyon ay ang line 1 o switch ang nakakonekta sa collar portion ng socket. Sa parang ito, walang kuryente ang thread ng bumbilya at safe ito. Siguraduhin lamang na naka-off ang switch tuwing magsasagawa ng pagpapalit ng bumbilya. Samantala, sa line to neutral connection naman, nasa line 1 na may 220 volt supply, nakakonekta ang switch at bottom socket o contact. Sa koneksyong ito ay may iwasan ang pagkakakuryente at ang problema sa konting pag-ilaw ng ating LED bulb kahit naka-off po ang switch. Siguraduhin lamang po na palagi ito naka-off po tuwing mag-aalis na magkakabit ng ating bumbilya sa socket. Alright, hanggang dito na lamang po mga katotot ka DIY. Kung inyo pong naibigan ng ating video, paki-like na lang po. At pakidami na din po ang ating subscribe button.
and notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod ko po mga video. Ano po? Hanggang sa muli, bye bye and God bless us all. Ingat po palagi!